At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ayan, eto na nga si full chapter 1139. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin hayang sa notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga yan magsisimula sa grupo nila Luffy dahil tuloy sila sa paghahanap dun nga sa susi ni Prince Loki. Pero eto, sabi nga ni Zoro, lulubog na yung araw pero di pa rin nila nakikita yung susing. So ito sabi nga kasi nila na sobrang laki ng lugar na to. At eto nga iniwan nila yung dalawang gwardiya dahil di nga rin nun alam kung nasaan yung susi para nga sa kadena ni Prince Loki. So ito, sabi nga ni Road, malamang ang may alam lang kung nasaan yung susi ni Prince Loki ay etong si Elder Jarul. So ngayon sabi ni Zoro, yung matandang may espada sa may ulo. So sa tingin nyo kaya sasabihin niya kung nasan yung susi? Pero ito sabi nga nila Road, hindi, malabo yan. Kasi nga yung pagpapalaya kay Prince Loki, seryosong crime yan dyan sa may Elbaf. At then ay eto, tuloy ngayon sila sa paghahanap at natagpuan nila ngayon itong throne room na nga na to. So punta ngayon sila dito at nakita nila na talagang sira-sira na itong throne room. At sa may sahig ay nakita nila itong napakalaki na magic circle na nga na to. So ito sabi nga ni Nami, nakita niya na sa libro itong magic circle na to. Ito yung ginagamit ng mga ibang bansa para magsamon ng mga demonyo. So ito sabi ni Luffy, parang familiar sa kanya itong magic circle na to, parang nakita niya na recently itong bilog na to. But then ito nga sabi nga nila Luffy, teka lang, gumagana ba talaga yan? Ito sabi ni Nami na hindi niya alam kung gumagana talaga yung mga yan. Pero eto, natakot si Road, sabi niya nga dyan, ay teka lang, ba't may gantong magic circle dito sa may trono? Nakakatakot naman yan. Pero eto nga, habang nahihiwagaan dito sila Luffy, ay maya-maya bigla may tumawag dito kay Luffy, tinatawag yung pangalan niya. So dito, nagkagulo lalo itong sila Road. Sabi nga ni Road, teka lang, yan ba yung mga demonyo? Lumabas kayo dyan, sabi niyang ganyan. Pero ito nga sabi ni Nami, hindi, malabo yan. At then, ay ito nga, bigla nagsalita yung tumatawag kay Luffy at sabi na matagal niya lang gustong mamit itong si Luffy. So kaya nga ito, lalong natakot itong si Road. Sabi niya nga dyan, mas maganda kung tatakbo na sila kasi kaysa mapusi sila ng demonyo. So kaya ito, tatakbo na ngayon sila Road dito, papaalis na sa may trono. Pero biglang sabi nga nung tumatawag kay Luffy na kumalma etong si Road at maya-maya is BAM! Is dito, biglang may lumipad na nga na pagkalaki-laking axe dito kala Road. So ayan, nabitawad niya ngayon dito, tinapon etong sila Luffy. At then pagkatapos nga niya ay labas na ngayon dito etong si Gaban. So ito, tatawa-tawa lang etong si Gaban habang nakalabas tuloy, habang nakaupo siya dyan sa may hawakan nga sa may tungtungan ng kamay nung sa may trono. At so ayan, ay dito sa may presentation box nito ni Gaban ang nakalagay Yarsan. So hindi Gaban yung nakalagay rito. But anyway, so eto nga, bilang tanong ngayon ni Road etong si Gaban, sabi niya nga dyan, taga lang Yarsan, ba't nandito ka, anong ginagawa mo rito? So ito sagot si Gaban, sabi niya nga dyan, kasi meron siyang naramdaman na kakaibang haki na nanggagaling dyan mismo sa may kastilyo. So kaya pumunta siya dyan. Pero pagdating niya ay parang wala nang araw yun at ang instead na abutan niya ay itong grupo na nila Luffy. So ito sabi ngayon ni Gaban ay balita niya raw tinalo ni Luffy itong si Kaido. So ngayon medyo matagal-tagal lang rin daw kaya parang gusto niyang bumalik tuloy, mag-travel papunta dun sa may Wano. So ngayon tinatanong ni Luffy kung sino ba itong si Yarse ngayon. So ito sabi ngayon ni Road, na-meet na nila diba itong si Replay at saka itong si Colon. So ito sabi ni Road, si Replay asawa niya ni Yarsan at anak nila itong si Colon. So dito natuwa itong si Luffy, sabi niya nga dyan, so ibig sabihin tatay ka pala nung batang higante na yon. So dito natawa itong si Gaban at sabi niya nga dyan, so na-meet niya na pala si Replay at saka nga itong si Colon. So dito sabi nga ni Gaban na hindi rin okay yung makapangasawa ka ng higante kasi ikaw lang tumatanda, sabi ng ganyan. Tapos sinabi na nga rin dito ni Gaban na si Replay 80 years old, mas matanda sa kanya. Tapos si Colon 20 years old. So dito nagugulat itong si Nami, sabi niya nga dyan na hindi nga siya makapaniwala na nag-e-exist yung ganyan, yung katulad kay Colon, yung mixed na blood. So ito sabi ngayon ni Gaban, marami ng ganyan, yung mixed blood na races. So nandiyan yung Buccaneers, nandiyan din yung Wantons. Tapos meron nga rin dyan yung mahaba yung limbs, yung mahaba yung braso, saka yung mahaba yung mga kamay, ganyan, kamay tuloy, yung binti, ganyan. At so ayan, ay ngayon tanong ni Zoro itong si Gaban, sabi niya nga dyan, teka lang, ba't parang dami mo yatang alam, sino ka ba talaga? So ito sagot
si Gaban, sabi niya nga dyan na siya yung tinatawag na The Missionary of Love. So ito tatawa-tawa lang ito si Gaban, pero tatawa-tawa na din dito ito si Luffy. Sabi niya nga dito na si Sanji pagtanda nun yan malamang ganyan din yan, sabi niya ganyan. Pero ito nga tanong ni Luffy si Gaban, sabi niya nga na meron silang hinahanap na susi para dun nga sa kadena ni Prince Loki. So alam ba ni Gaban kung nasaan yun? Pero sabi nga ni Rod na dapat hindi nagtatanong ng mga ganyang bagay ito si Luffy. So ito sabi ni Luffy, sige kalimutan na ito ni Gaban yung tinanong niya. Pero bigla nga tawa dito ito si Gaban, sabi niya na ayan yung gusto niya, yung trouble na gawa ng ibang tao. Pero bigla nga tanong ni Gaban sila Luffy, sabi niya nga dyan na alam ba nila kung anong klase itong si Prince Loki. So ngayon paano kung may mangyaring di maganda, yung worst scenario dyan sa may Elbaf, anong gagawin ni Luffy? So ito sagot si Luffy, sabi niya nga dyan gugulpihin niya itong si Prince Loki at ikakadera niya ulit yan. At so dito na ngayon sinabi ni Gaban na dati bago mahuli ni Shanks si Prince Loki ay talagang walang makapigil kay Prince Loki kasi nga malakas yan. At ngayon hindi alam nila Luffy kung ganong kalakas itong si Prince Loki at kung anong kapangyarihan yung tinataglay niya, at saka isa pa kung ganong katinding damage yung pwedeng magawa ni Prince Loki. So ito ay habang nagsasalita dyan itong si Gaban, maya biglang talikod itong si Luffy pati na rin itong si Zoro. Sabi nga ni Luffy, okay sige tara na, hanapin na natin yung susi, mga kwento, daming kwento na matandaan to, sabi niya ganyan. So ito ay nagulat tuloy ito si Gaban at natawa siya kasi naalala niya nga rito yung patungkol na yung sa nakaraan nila Gold Roger. Kasi itong si Roger parang ganyan din katulad kay Luffy, pag may gustong gawin ay talagang gagawin niya, hindi pa awat. At ito nga sabi ni Roger dati, kung gusto siyang pigilan nito nila Gaban ay maglaban muna sila. So ang kulit lang nito ni Gold Roger. But then ay pagkatapos nga dito sa maikling flashback nila Gold Roger sa nga nila Gaban ay balik naman dito yan sa side na ng mga higante natin Kalaharo din, dahil ito nga tuloy-tuloy pa rin dyan yung pagpaparty-party nila. Pero etong si Oimo ay kinakausap na etong sila Usopp pati yung ibang Straw Hat Pirates natin, at sinabi niya nga dyan na dati dito sa grupo nila Gold Roger ay may dalawang malakas. At so dahil dito nagulat sila Usopp, sabi nga ni Usopp, ano ibig sabihin maliban rito kay Rayleigh may isa pang kasamang malakas etong si Roger. So sabi nga nila Oimo, oo tama. At dito na nga nila kinuwento na dati dito sa isang ospital na nakapwesto sa may kalagitnaan ng kabundukan ay nag-stay etong si Gold Roger kasama niya yung mamang sinasabi niya. So para nga magpagamot etong si Gold Roger. Pero unfortunately etong ospital kung nasaan sila nag-i-stay ay napaligiran ng mga kalaban nilang pirata. So kaya nga dahil dito ay lumabas etong mama na nga to at kinalaban niya etong daang-daang kalaban nila ng mga pirata at inubos niya lahat yan. At ang matindi pa rito, pagkatapos na nangyaring laban, yung bundok nakalbo. So wala raw kahit isang puno yung natira, at ang gamit lang daw sa pakikipaglaban ng mahama na to ay yung kanyang axe. At pagkatapos niyan ay dito na nga kumalat yung pangalan na Mountain Eater. So ayan yung bansag pala rito kay Gaban. At ito nga tuloy pa ng mga higante na kung etong si Gold Roger, ang kanang kamay niya ay etong si Silver Rayleigh, ang kaliwang kamay niya naman ay etong si Scapper Gaban. So etong dalawa raw yung laging kasama ni Gold Roger at equal footing niya raw etong dalawa na to. At then ay pagkatapos nga dito sa history ng tatlo na to ni Gaban ay balik naman dito yan kala Luffy na, at eto nga tuloy ngayon sila sa paghahanap dyan na sa susi para kay Prince Loki, at naglalakad sila ngayon rito sa may secret passage. So ito tanong ngayon ni Rod, paano nalaman ni Gaban itong lugar na to? So sabi nga ni Gaban kasi habi niya yung mag-explore ganyan, at may maya pa ay dito na nga sila napunta sa secret room na nga na to na treasure room dyan sa may kastilyo. So ito nakita nila na ubos na yung mga treasure boxes dito. So kaya nga ito si Nami, nalungkot siya, nagalit siya. Sabi niya nga dyan kay Gaban, sinungaling siya, sabi niya may mga treasure pero yun wala na, ubos na. So ito sabi ngayon ni Gaban hindi siya masisisi nito nila Nami kasi sigurado yan ang dami ng mga yung tulisan o yung mga ano ba magnanakaw ganyan yung pumunta rito sa kastilyo at kinuha na yung mga treasures dyan. Pero ayun ay sabi nga ni Gaban, pagmasdan niya sa bandaron, at eto nga yung susi para doon na sa kadena ni Prince Loki. So eto ngayon kukunin na ni Luffy yung susi
natuwa siya, sabi niya nga dyan, ayun na yung susi, sabi niya ganyan. Pero ito nga, sabi ngayon dito ni Gaban, bago kunin ni Luffy yung susi, kahit yung mga magdanakaw hindi kinuha yung susi ni Prince Loki. Ibig sabihin, natatakot sila kasi alam nila kung ano yung pwedeng gawin ni Prince Loki. At then ay pagkatapos niyan ay biglang talon etong si Gaban dyan sa may susi ni Prince Loki. At sabi niya nga rito, kung gustong makuha ni Luffy itong susi ni Prince Loki, ay sige, subukan niya, kunin niya yan dito sa kamay ni Gaban. At then ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang netong full chapter 1139 natin. So ayan, ay finally ay lumabas na nga etong si Gaban, pero parang ang tanda talaga na itsura ni Gaban, ano? Para mas matanda siya yung itsura niya kumpara kay Silvus Rayleigh. Pero ito nga guys, ay break muna pagkatapos na ito ni chapter 1139. So kaya ayan, ay medyo hintay-hintay lang tayo ulit para kay chapter 1140. Pero yun nga guys, ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, at yun pala, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.